magandang pasalubong sa ating mga kababayan ang Bulacan Bags dahil bukod sa ito'y magaganda, dekalidad pa. Maiba naman tayo mga kabayan. Ito pong susunod nating kwento talagang bibilib kayo at mai-inspired. Biruin nyo isang buong pamilya, may kanya-kanya silang negosyo. Mula ama hanggang sa bunso. O, kaya nyo yon? Karaniwan na ang buong pamilya ay nagtutulong-tulong itaguyod ang nag-iisa nilang kabuhayan. Pero bibilib ka dito sa Pamilya Vitas dahil lahat sila ay nasa iba't ibang negosyo at sa iisang lugar. Yung mga bata hindi mo kailangang turuan Kung ano nakikita sa magulang, siya rin ginagawa. At saka sabi nga nila, nasa dugo. Kung ano raw pinakain mo, ayun din ang lalabas. Si Mami Tita, restaurant at sarsarap ang pinagkakaabalahan. Si Tina, ang panganay niyang anak, may convenience store at may-ari ng repartee shirts. Si Howard, ang bunso, may gymnasium at maliit na pika-pika restaurant. Samantalang si Daddy Hernan, manunulat ng librong Be Your Own Boss. Nagsimula ako naglalako ako ng mga tulad ng mga statue ng Sacred Heart. Sa bahay-bahay sa Quezon City, high school pa ako sa Fiati, tapos college sa UST. Pag wala akong maibili nung statue ng Sacred Heart, iniiwanan ko ang relo ko sa tindahan. Hindi na kailangang lumayo dahil lahat ng kanilang negosyo ay narito sa loob ng Providence Tower. Ang katas ng lahat ng pagsisikap ni Hernan Vitas na kilala ding Puka Shells King ng Pilipinas. I would say nakaramihan ito sa Puka Shell. In fact, nung ipagawa ko ito, yung foundation, pinuno ko ng maraming Puka Shell sa ilalim as a souvenir. Naisip ng pamilya na dito na rin magnegosyo dahil meron na silang captive market. Karamihan sa mga ito ay mga estudyante sa loob at labas ng Providence Tower. Importante, kailangan mayroon kang pangarap sa buhay. Tapos susundan mo yan ng lakas ng loob. Kung tutuusin, di na kakailanganin pang magpakaabala sa ganitong negosyo ang Pamilya Vitas. Pero iba ang pananaw, lalo na si Mami Tita. Maganda ganon kasi hindi pabigat sa magulang yun. Kung walang sariling negosyo, di palagi hingi sa'yo. Ang philosophy sa buhay ni Daddy Hernan. Sa halip na magpahinga, siya pa rin ang nagmamanage ng Providence Tower. Nang in-emphasize ko sa libro ko, sabi ko, bakit ang mga Chinese sa Pilipinas? Halos lahat sila negosyante. Dahil sila malalakas ang loob, masisipag, matipid. Sa pagninegosyo, iminulat ni Ginoong Vitas ang kanyang pamilya mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaking puka shells noong 1970s hanggang 80s. Kaya natural lang na negosyo rin ang nakahiligan at manahing mindset ng kanyang mga anak.